tutol daw kasi si nanay. Dahil tutol si nanay sa pakikipagrelasyon nitong si Jason, ay nagawa pa raw nitong makipagtanan. At nag-ugat po yan dahil ayaw nga ni Nanay Mirna sa relasyon na meron itong si Jason sa kanyang kasintahan. Ang hinihiling naman daw kasi ni Nanay, atupagin naman daw muna ang pag-aaral. Hindi yung palaging pakikipag-date sa kanyang jowa. Maganda naman pala ang gusto ni Nanay. Pero para alamin pa natin ang ibang mga detalye, ito si Nanay Mirna at si Jason ng Batangas. Si Nanay Mirna ay bata pa rin naman at 56 years old. Samantalang si Jason ay, bata rin talaga. 21 years old. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay Mirna and Jason. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Opo. Nanay Mirna, Opo. kumusta po kayo? Ilan po ba ang mga anak ninyo? Isa lang po. Nag-iisa pala. Uniko iho. Itong si Jason. Nasaan po ang daddy ni Jason? Wala po. Matagal na po kami hiwalay. So talagang kayo lang nitong si Jason sa buhay ang magkatuwang. Nag-aaral po ba itong si Jason? Opo. Oo, talagang ano na bang grade niya? Ano na bang level? Senior high na ba? College? 21 years old na eh. College na po siya. At kayo po ang nagpapaaral sa anak ninyo? Opo. Ayan. Jason, naririnig mo naman yung mga itinatanong ko kay nanay mula noon hanggang ngayon ay iginagapang niya ang edukasyon mo. Ano naman, Jason, ang naisip mo at bakit nakipagtanan ka na? Ano po kasi, di po talaga kasi tanan yung ginawa ko po. Ano pala? Medyo na-stress lang din po talaga ako kasi medyo may pagtatalo din po kasi kami ng ina ko. Parang naisip ko po na parang kailangan ko muna pong lumayo. Parang yung girlfriend ko po, ginawa ko pong parang motivation para po sobrang stress ko na rin po at yung pag-aaral ko rin po medyo mahirap din po kasi mga subject. Pero hanggang ngayon ay nag-aaral ka naman, Jason? Opo, nag-aaral pa naman din po. Pinagbubutihan mo? Pinagmamuti naman. Pero sino ka mo yung motivation mo para pagbutihan yung yung pag-aaral mo? Ang girlfriend ko po. Yung girlfriend mo na. Nasaan si nanay? Sino ba nagbabayad ng tuition mo? Nanay ko po. Si nanay. Hindi mo motivation si nanay para matapos yung yung pag-aaral mo? Motivation po. Pero yun nga po, may mga pagtatalo lang din po kasi kami. Naganap lang po kami ibang. Okay, sige. So ngayon, sabi mo, hindi ka naman talaga exactly nagtanan. So nasan ka ngayon? Umalis ka ba sa bahay? O nakikisilong? Nakikitira? Kanino? Doon ba sa girlfriend mo? Sama ko po yung kaibigan ko po, yung tropa ko po. Saan? Pupunta rin po yung girlfriend ko kasi nag-uusap din naman po kami. Sandali, saan ka nakatira? Sa bahay ng kaibigan mo? Sa bahay po na kayo. Anong sabi ni nanay nung ikaw ay nag-umpisang tumira sa bahay ng kaibigan mo? Gaano ka na ba katagal dyan? 2 araw po. Bago-bago pa lang. Kumusta naman yung mga kasama ninyo sa bahay? Kasama nyo rin ba ron yung mga magulang ng kaibigan mo? Opo. Anong kontribusyon mo sa loob ng 2 araw na pamamalagi mo, pakikisilong sa bahay ng tropa? Nakikitulong din naman po sa mga gawain bahay po ng kaibigan ko kasi nakakayari naman po. Ano no? Nakakahiya lang din naman po ng na nakikitira lang din po. At lalo nakakahiya kung di ka umuwi, may sarili ka namang bahay. Ha, Jason? Okay? Ito bang tinutuluyan ng ang mga magulang ng kaibigan mo ay alam ang dahilan kung bakit hindi ka umuwi sa inyo? Hindi po. Hindi ba sila nagtatanong? O hindi nyo sinasabi? Baka inaakala nag-i-sleep over ka lang?
Ang alam lang po ay sleepover lang, sir. Ang sleepover, isang magdamag lang yan. Nasa pangalawang araw ka na. Baka mamaya lang, magtanong na yan, Jason. Anong sasabihin mo Oh. kaya? Siguro po sabihin ko na rin po yung sitwasyon na nangyari. Pero ikaw ba'y pinalayas ni nanay o ikaw ang gustong umalis muna sa bahay ninyo? Ako lang po yung umalis sa amin. O sige. Ang tanong ko naman sa iyo, Jason, sa mga susunod na araw, sabi mo nga, tumutulong ka naman dyan, ano, sa ilang araw na pamamalagi mo. Gumagastos ka, of course, ng pa konti-konti. May naipon ka ba? Naiipon din naman po. Nakakapag-save pa rin naman po ng pera kahit pa paano. Kanino galing yung pera? Bale, yung iba po is galing po sa nanay ko, pero may pinagkakakitaan din po kasi ako. Anong pinagkakakitaan, Jason? Yung aking mga pag-freelance po. Freelance na ano? Ako po ay gumagawa po ng mga graphic design. So marunong ka na rin kumita ng sarili mong pera. Opo. Okay. Pero, kalahati nun, galing din kay? Sa nanay ko po. Kay nanay. Oo, kay nanay. Ang galing ni nanay, ha? Love ka ni nanay. Nanay Mirna. Si Nanay Mirna naman ang kausapin natin. Diyan ka muna, Jason, ha? Okay, Nanay Mirna. Nag-iisa na po kayo Opo. dyan sa bahay ngayon na lumayas itong si Jason. Opo. Ano po ba? Kayo ba ay okay lang na lumayas itong anak ninyo? Matigas na ba talaga ang ulo? Hindi po okay sa akin yun na Na? umalis. Pero, Mami Mirna, kasi mukhang in love itong si Jason, ano, doon sa girlfriend niya. Kayo naman ay hindi tutol sa kanyang pakikipagrelasyon. Hindi naman po. Ano lang po ba yung hinihiling ninyo dito kay Jason? Tapusin lang po yung pag-aaral niya. Bakit? Gano'n na po ba? Kasi sabi nyo rito, ang dalas na kasing nakikipag-date sa kanyang jowa nitong si Jason, parang hindi na natututukan yung pag-aaral. Opo, kasi po ano po yan consistent honor po yan lagi. Tapos simula po nung nakikipagrelasyon na siya, nababa na po yung grade niya. Sige po. Yun po. Siyempre po, bilang nanay, bilang magulang, tutuwa ka na nagsasabit ka ng medal sa kanya taon-taon. Pero lately nga ay hindi kayo nakapagsabit ng medal. Hindi. Nung last year po, kasi ano pa po siya first sem pa lang. Wala pa. Bali, wala pa po. Opo. Pero kayo ba yung tipo ng magulang na pinipressure din yung baka naman kasi baka nape-pressure din yung bata sa gusto niyo maging direksyon o diskarte niya naman sa pag-aaral? Siguro po kasi minsan kasi ang nanay minsan kasi may selos din. Parang ganun. So medyo nagsiselos kayo dahil yung atensyon niya ay nandun na rin sa girlfriend niya. Kumbaga ay secondary na lamang sa dahilan na medyo bumababa yung grade niya, which is talagang bumababa rin naman. Hindi po, pero yun po talaga yung una. Yun po talaga unang concern ko sa kanya, yung pag-aaral niya. Secondary na lang, yung selos din. Nasa iba na napupunta. Yun, magkabaliktad. Talagang yun ang concern naman ng bawat magulang. Lalo at nag-iisang anak itong si Jason. Ano po ba? Kayo po ba ay medyo, syempre, magulang sa anak, dadalawa kayo sa bahay. Sa tingin niyo po ba, talagang naitaboy din siya ng mga salitang binitiwan ninyo? O medyo sabihin na natin masyado lang naging balat sibuyas itong si Jason sa mga nasabi ninyo at hindi niya na-gets kaya siya lumayas? Siguro na lang po, hindi kami nagkaintindihan lang, ganun. Siguro po, may mga nasabi din ako na hindi niya nagustuhan. Siyempre,
nagtatrabaho ka, darating ka sa bahay, sa'yo pa lahat, aasikasuhin mo siya. Minsan tulog pa siya, may pagkain na siya bago pumasok sa school. Ang swerte. May baon na. Bago ako pumunta sa trabaho, tulog pa siya, may pagkain na siya. Mga ganun. Tapos, siyempre, pagdating ko, galing trabaho, parang nakakapagsalita ka ng kasi, siyempre, ikaw bilang nanay, galing kang trabaho, tapos pagdating mo, mauuna ka pang umuwi sa kanya, na alam mo naman na labasan na niya sa school. Minsan darating siya na. Ganun. Oras na ulit ng hapunan. Oras na ulit ng hapunan, papahinga na ulit. Okay. Jason, narinig mo ba yung at alam mo ba yung mga ginagawa ng nanay mo? I guess lalo na yung sa umaga pa lang, yung paghahanda niya, kasi nga sabi niya tulog ka pa. Hindi mo nakikita yung mga effort ni nanay bago siya pumasok para maghanap buhay para sa inyong dalawa. Nare-realize mo ba yan ngayon, Jason? Alam ko naman po yung mga ginagawa niyo po sa akin. Malaking bagay. Naman ko rin naman po. Pero yun nga po, sometimes nasa-pressure din po ako kasi sabay-sabay din po kasi yung stress, yung college na ako. Kaya yung halo-halo na rin po yung nasa utak ko, yung mga pinag-aaralan ko po, ganun po. Pero ikaw ba ay willing nang umuwi kay nanay ulit at magkausap kayo? Oo po. Ha? Willing naman po ako umuwi. Oo, pero willing ka rin na makatanggap pa rin, syempre, ng mga paalaala, ng mga sermon kay nanay. Alam mo, dadalawa lang pala kayo sa buhay. Tapos iniwan mo pa yung nanay mo. Opo. Diba? Alam mo, okay lang minsan yung nagpapalipas tayo ng sama ng loob, sa labas ng ating tahanan. Sige, matatanggap natin yan. Pero wag din tayong masyadong sensitive, wag tayong masyadong mabilis magtampo. O lalo na nga sa mga kabataan ngayon. Patunayan mo na hindi ka isa doon sa mga batang yun, Ikaw ba'y matampuhin, Jason? Medyo lang po. Oo. Alam mo, tanggalin natin sa katawan yung sobrang matampuhin. Mas unawain natin na tayo ay unawain muna natin. Ano ba yung sinasabi ni nanay? Kahit pa nga sinasabi mong nagnangangak-ngak ang magulang. 'Di ba? Ang daming mga sinasabi. Bilang mga anak, alam mo, anak din ako . Ayoko rin nung sinasabihan ako. Pero na-realize ko nung tumanda ako, Jason, kaya pala, sermon ng sermon, litanya ng litanya mga magulang natin. Tinatanong pa natin minsan, paulit-ulit na lang, no? 'Di ba, Jason? Paulit-ulit naman si nanay, paulit-ulit si tatay. Alam mo kung bakit sila paulit-ulit? Ha? Paulit-ulit din kasi tayo . Paulit-ulit din tayo doon sa mga mali nating ginagawa bilang mga anak. Natural, uulitin yan. Naka-replay na naman si nanay, naka-replay si tatay. Paano? Ni-replay mo na naman yung pagkakamali mo, yung ginagawa mo o yung mga hindi mo ginagawa na responsibilidad mo naman na. 'Di ba? Ganun yan. Kaya uunawain natin ang ating mga magulang. Okay? At alam mo, yung nanay mo mababang loob. Sabi niya nga, siguro may mga nasabi nga ako na hindi magaganda rin para sa uniko iho ko. Kaya siya ganyan na naglayas. Pero ikaw ba, patatagalin mo pa ang pagtatampo? Pagka ang nanay, magulang ang nagtampo sa anak, yun ang seryosong problema. Pero kapag ka anak nagtampo sa magulang, madali yan. Babalik ka rin. Pero kapag ka si nanay nagtampo, mahirap yan. Mahirap yan, Jason. I'm telling you. Alam mo ako, wala na akong ina. Kahit ako ay pagpapalit ko na magkaroon ng isang ina na lagi akong pagagalitan pero lagi ko nakakausap at nakikita. Kesa yung ganito na meron ka mga gustong sabihin, meron kang mga gustong ikwento at gustong iiyak sa kanya. Pero ako wala na. Since 2003. Ngayon, Jason, andyan pa si Nanay Myrna mo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
Uuwi na po ako sa amin. Uuwi na po ako sa inyo. Kausapin mo si Nay. Si Nanay Mirna. Anong tawag mo kay Nanay? Mama ba? Mami? Mapo. Go ahead, mag-usap kayo. Nanay Mirna, pwede ka naman sumagot. O sige, mag-usap ang mag-ina. Pasensya na, mauwi na po ako dyan. Mahal na mahal po kita. Pasensya na po sa mga ginagawa ko. Kung hanggat maaari, hindi ko na po uulitin. Sige, salamat naman. Uwi ka na. Wala ka bang itatanong, Jason? Wala naman ako. Ma, ano ulam? Tanong mo na. Tanong mo nga. Ano nga pong ulam dyan? Dinuguan. Oh, 'di ba? Sweet naman itong magnanay na 'to, pero parang kailangan pa ng konting masahe naman sa balikat niya, nanay, dahil ini-stress mo si Mami Mirna. Pero Mami Mirna, ano naman ang gusto mo at mensahe mo kay Jason na uniko iho pagkaswerteng bata? O sige. Umuwi ka na kasi mas maganda yung nasa sarili kang bahay. Kesa yung nakikitira ka, iba yung pakikisama sa iyo. Iba yung ibang makisama sa ibang bahay. Kahit pa sabihin mabait yung tiniran mo pansamantala, iba pa rin yung sarili mong bahay. Tsaka yan, nagsasalita sila nang hindi mo alam, may nasasabi na pala sa iyo. Yun. At least ako nanay mo, magsalita man ako sa iyo lang. Mahirap kapag ka nanggaling sa ibang tao. Opo, iba yung yung asikaso ng bilang isang ina. Iba yung asikaso ng ina. Jason, malinaw yan ha. Umuwi ka na. Huwag mo nang hintayin ng mamaya pa. Pero magpasalamat ka naman dyan sa natuluyan mong lugar. At ilapit mo ulit ang loob mo kay nanay. Huwag kalilimutan yan. Ang motivation mo para makatapos sa pag-aaral ay ang iyong magulang, secondary, si girlfriend. Okay? Okay naman kay nanay pala na meron kang inspirasyon. Ayan, pero tapusin mo ang pag-aaral mo, hindi naman para kay nanay yan. Ha? Yun ang totoo niyan. Alam ni Nanay Mirna yan. Gusto lang ni Nanay Mirna na ikaw ay mapaigi. Para sa sarili mo yan. Para sa iyo yan, Jason. Lahat yan. Dahil kung ang nanay mo walang pakialam sa'yo, hindi maghahanap buhay yan. Nang tulog ka pa, hindi kayo iwanan ng pagkain yan. Maniwala ka sa akin. Oo. Ako minsan, ang hirap kapag kaparehas kami ni Mrs. Popoy na tinanghali ng gising. Tapos wala pang luto, gutom na ako eh. Di ba yung ganun? Pero ikaw may nanay ka. Nandyan si Nanay Mirna. Di ba? Jason. Opo. Umuwi na yata. Doon na yata sa bahay niya. Ang bilis Oo. Pero sige, maraming salamat sa inyo, Nanay Mirna and Jason. Tatanungin ko pa ba kayo kung ano ang ating kung ano ang heart decision ninyo? Approve na ba ang pag-uwi, Jason at Mami Mirna? Approve po. Iyon. Maraming salamat po ha. At naging bahagi salamat na naman po ang programa nating H2H Heart to Heart. Opo, sa pagkakasundo ng mag-ina na ating mga tagapakinig. Thank you, Nanay Mirna and Jason. Okay, sana po ay mas mapag-usapan nyo pa ng maigi, no? Ang mga susunod ninyong mga tampuhan. Mapag-usapan susunod na tampuhan. Pero hindi, darating yan bilang paalaala lang naman. Okay, at syempre, dyan na nga po natin tatapusin ang ating HEART. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.